May bagong curriculum na po mga kababayan yung DepEd ni-launch kahapon. Tinawag nilang matatag curriculum. What? Ano niya yan, Mr. Maravillas, na matatag curriculum? Nakatutog siya, mga kababayan, sa sabi ni Inday, job competencies and GMRC. At pagmamahal sa ating bayan, makabansa. What? Di ba? Ang maganda sa narinig natin, mga kababayan, yung binalik na yung GMRC. Di ba, ayos? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung detalye, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated dito po sa ating sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo. And wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So, decongested curriculum siya, mga kababayan. Yung dating K-12, di ba? K-10 na po siya sa ngayon, sabi rito sa balita. Yan niyo, Mr. Maravillas, tingin mo maganda ba niya yan? Tingnan natin muna. Ito po, mga kababayan, si Inday. Bakit niyo, Mr. Maravillas? Parang iba yung... Para niya, iba yun, Mr. Maravillas, na nakikita ko sa picture. Ito kasing impact leadership. Iwan ko daw kung bakit ito yung may pagka-brutal din. Yung ginamit na picture dito sa balita, mga kababayan, kakaibang picture ni Indayo. Nakataas yung kamoo. Ito parang familiar ito sa akin. Ito si Inday, yung mayor pa siya. Tapos binubugbog yung yung sheriff, mga kababayan, sa Davao. Binubugbog ni Inday. Pero sabi, ang nag-publish nito, mga kababayan, impact leadership po ang tingnan ninyo ito. Nasa social media to, sa Facebook. Na-shock ako. Sabi ko, bakit ganon? Ito naman na impact leadership, may pagka... Napaka-brutal naman ninyo. Of all pictures ni Inday, bakit ang ginamit ninyo? Ito na lang sana. Huwag na itong linagay pa ninyo sa background. Kasi yan, Mr. Maravillas, yung focus ng reforma sa edukasyon, GMRC. Basahin ko po sa inyo. Sabi rito, GMRC in peace competencies in new K-10 matatag curriculum. May pagkaloko din itong impact leadership. Basahin natin. Vice President Sara Duterte, Concurrent Secretary of the Department of Education, DepEd, vows that the current K-12 curriculum will be decongested by the matatag curriculum which was officially launched on Thursday. Kahapon po sa Sofitel sa Pasay City, mga kababayan. In her speech, sabi rito, Duterte cited revisions in the new basic curriculum, which include a reduction in the number of competencies. Tama din ito, mga kababayan, kasi pinareview ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung ating curriculum po, yung K-12, masyadong maraming pinag-aaralan, kunting natututunan. Hindi po ready na magtrabaho, mga kababayan. Kahit graduate na ng K-12, sabi, pwede nang magtrabaho. Di ba? Hindi sumasagot doon sa pangangailangan ng mga industries. Kaya pinareview ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
ayusin natin itong ating curriculum. So ito na ngayon, tinawag ng DepEd na matatag curriculum. So, binawasan po yung competencies. Kasi yung ibang mga subjects dyan po sa K-12 ngayon, paulit-ulit lang po. Recycled na mga katuruan. Di ba? Para lang may maidagdag na taon, mga kababayan. Pero yung learning competencies, hindi man po na itaas. Lalong bumagsak yung ating quality of education. What? Pero tingnan natin ngayon, mga kababayan, dito sa matatag, curriculum na sinasabi. So, a reduction in the number of competencies daw, a greater focus on the development of foundational skills such as literacy, numeracy, and socio-emotional skills for kindergarten to grade 3 learners. An intensified formation of learners' values, character development, and adherence to the good manners and right conduct. Ito yung GMRC na pinabayaan, mga kababayan, sa previous administrations. Ito yung napaka-importante, tinanggal, mga kababayan. O ngayon, ibinalik yung GMRC. Kaya lang yung picture na nilagay, mga kababayan, ng impact leadership. Hindi po ako ang naglagay nito, Baka ma-accuse tayo rito. Impact leadership ang naglagay ng picture ni Inday. Yung binobogbog yung sheriff. Talaga may pagkaloko din itong impact leadership. An intensified formation daw of learners' values in character development and adherence to good manners in right conduct, GMRC, in Values Education Act, as well as the articulation to 21st century skills. So, bawal na dito yung tambaloslos. GMRC in Values Education ang sinasabi po. Igawan niya, Mr. Maravillas, pumasok ulit si tambaloslos. Hindi maiwasan po. Di ba? Hindi maiwasan, mga kababayan, na sumagi sa isipan natin. She also said that the matatag curriculum includes peace competencies that highlight the promotion of non-violent actions and the development of conflict resolutions. Tapos, ito yung picture po. Nakataas yung nakataas yung kamo ni Inday, yung ginamit ng impact leadership. Yan tuloy sari-saring reactions ng mga netizens po. Binugbog din ng mga netizens. Kinuyog si Inday ng mga netizens, mga kababayan. Sabi rito ni Abok-Abok, advocating peaceful and non-violent means among students while in the past resolving issues through roughing up her underlings does not jibe of what he is advocating. There is a disconnect of what she is saying. Action speaks louder than words. Sabi po dito, mga kababayan, mga nag-react. Sabi ni Mel Vincent Calamaan Trintado, manapak ng sheriff, non-violent, charot. Sabi ni Bongski Guma, if a picture paints 1,000 words, walk the talk, practice what is preached, action speaks louder than words, anya. What else can be said and thought of the background pictures as regards what the Honorable BP and DepEd Chief said
on promoting nonviolent action, resolving conflicts of the learners, and there is security if there is peace. Are this for real? Ayan ba? Ayan ang reaction mga kababayan dito. Bagita ko sa inyo, baka isipin ninyo. Iniimbento ko yung mga reactions po. Sabi ni Hermanator, no other education secretary knows violence better than her. What? Sabi ni Lara Camille Ramos, you lead by example, anya. Ba't di nyo simulan yung GMRC sa inyo? Basag na basag dito mga kababayan si Inday sa matatag curriculum. Ay, di ba? Si Inday, sinasapak yung isang sheriff. Sapol na sapol sa panga. But anyway, mga kababayan, ito yung sabi rito sa balita. And her message mga kababayan doon sa launching ng matatag curriculum, sabi po ni Inday, the revised basic education curriculum anya is tailored to produce competent, job-ready, active, responsible, and patriotic citizens anya. Yan yung sabi niya eh. Patriotic citizens hindi pro-China. Kasi sabi ni Tariela, yung PCG Commandant, Commodore Tariela, idideklaraan niya namin bilang mga traidor sa bayan. Ang sino mang Filipino na susuporta sa issue ng China, imbes na pro-Filipino, pro-China. So yun ang sabi kahapon ni Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard. Yun ang talagang red tagging. Galit na naman ito yung mga galit sa red tagging. Ito yung totoong red tagging kasi yung pag pro-China ka, red ka. Bakit pa? Ang tawag po sa China, Red China. Communist eh. Communist China is Red China yung tawag. Yun ang talagang red tagging, mga kababayan. So sabi ni Inday, other than yung kailangang i-develop daw yung foundational skills such as literacy, numeracy, kailangang ma-improve yung mathematics po. Bagsak tayo sa mathematics. Yung mathematics natin, parang yung mathematics ni Santa Mama. What? Sablay po yung mathematics ni in socio emotional skills to kindergarten. So tuturuan sila ng non-violent. Huwag emotional. Yan ang gustong mangyari po ni Inday. Nagbago niyan po si Inday. Biglang umangkla nga kaya fish na sila ni ni Tambaloslos, Speaker Martin Romualdez. At sabi ni Speaker, we're good we're good. So, malinaw po dito ang gustong mangyari ni Inday. Una, yung intensified formation ng values in character development and adherence daw to good manners. Doon na kayo. Good manners and right conduct and values education act as well as articulation to 21st century skills. Ibig sabihin, dapat naka-adapt ka. Habol mo yung mga pagbabago ng mundo ngayon, 21st century. Hindi dapat tayo mapag-iwanan ng panahon. Di ba? Sabi pa niya, among the features of matatag curriculum are the peace competencies,
highlighting promotion of non-violent actions and development of conflict resolution skills. So, hindi na gagamit ng hindi dapat gagamit ng bugbugan. Kailangan kalma lang. Tama? Yan sabi po ni Inday. This curriculum will be integral in DepEd's matatag agenda unveiled in January this year. Sabi po ng DepEd Secretary. DepEd's track remains to be fundamentally illuminated anya by the wisdom of our slogan matatag. Ang ibig sabihin po, may kaulugan yung matatag. Ang matatag, bansang makabata, batang makabansa. Yon palang ibig sabihin. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa. Meaning, DepEd's programs and reforms are intentionally tailored to produce competent, job-ready, active, responsible, and patriotic citizens. Sabi po ni Inday, ang ibig sabihin po ng patriotic citizens, pag ibinasi natin sa situation ngayon, pro-Filipino ka, hindi pro-Chinese. Kasi sabi po ni Commandant, ni Commodore Tariela, idideklaraan niya naming mga traidor. Yung mga pro-China. Malinaw yun, Inday, sigurado ka doon sa slogan mong mahalin natin ang Pilipinas. Pagsabihan mo yung yung pumunta doon sa China na walang paintulot sa ating Pangulong pagsabihan mo po na wag nang makialam dito sa problema ng West Philippine Sea. So sabi po rito, matatag stands for make the curriculum relevant to produce job-ready, active, and responsible citizens. Take steps to accelerate delivery of basic education, services, and provision facilities. Take good care of learners by promoting learner well-being, inclusiveness learning, and positive learning environment, and give support for teachers to teach better. So yan po ang ibig sabihin ng matatag. Binigyan nila ng kahulugan. Sabi ni Inday, nireview nila yung K-12, which was started during the Duterte noted that the review niya of the K-12, which was started during the time of former DepEd Secretary Leonor Briones, was an extensive and painstaking process that demanded the collaboration of education stakeholders. So after the review, ito na nga po yung result ng kanilang review. Imbes na K-12, K-10 na po, congested yung K-12. Ito, decongested. Congested po, dini-congest. Kasi yung K-12 po, kung ano-ano na lang ang naisipan nilang isama sa curriculum. Wala mang magandang epekto. Mas sumama po yung quality of education. Lalong bumagsak. Di ba? So sabi niya, pursuing these reforms has been marked by foresight and demonstrated DepEd's desire to change the learning landscape of the Philippines for the sake of the future of our learners. In her presentation
DepEd Bureau of Curriculum Development Director Jocelyn Andaya said the review niya, which took them 2 years, was able to decongest the curriculum by 70%. So, nabawasan po. Dinicongest po, 70%. Andaya said it includes developing and drafting of shaping papers and curriculum guides, which were validated, revised, and went through a public review before being finalized. Ngayon, sabi niya, after niya going through the revision process, we have subjected the curriculum to a public review, which I have previously mentioned is something novel, as this is the first time that a national curriculum was subjected to public scrutiny. Ito yung mga key features ng matatag curriculum po. Sabi dito, include the removal ng mother tongue-based subjects in the first grade. So, tanggal na po yung mother tongue, yung paggamit ng sariling salita, which will be replaced by five core subjects in grade 1, which will focus on literacy and numeracy. So, ang focus na po, yung pagbabasa. Lalong nabobo po yung mga bata ng gamitin po, yung mother tongue. Nagkaroon ng confusion. Okay na yung dati noon, nung tayo'y mga bata pa. Mataas yung quality ng education nung panahon natin po. Di ba mga kababayan ko? Binago, mga kababayan. Ayun, lalo nung panahon ni Coricong, gumamit ng mother tongue, Tagalog, Bicol, o kung ano-ano mga dialects. Na-confuse yung mga bata. Kasi may mga terms po, lalo sa science, sa math, na walang equivalent po sa Tagalog and other dialects, local dialects. Wala man pong equivalent. Lalong nalito yung mga bata. Talaga yung mga taong ito. So sabi rito sa balita, these learning areas anya have been deliberately crafted, not just simply merging or integrating the existing learning area, sabi po ni Andaya. DepEd spokesman Undersecretary Michael Wesley Powa clarified that the new curriculum did not remove the use of mother tongue learning as it is indicated in the K-12 law. Sabi sa una ni Andaya po, ni-remove na yung mother tongue. So ngayon pa lang, sa news releases pa lang ninyo po dyan sa DepEd, hindi na kayo magkasundo. Pagkatapos dito, sabi ni Powa, yung DepEd spokesman, clarify niya that the new curriculum daw did not remove the use of mother tongue learning as it is indicated in the K-12 law. Lalo nitong malilito yung mga mag-aaral kasi kayo mismo na nasa DepEd, litong-lito. News release pa lang, hindi kayo magkasundo. Sabi ng isa, ni-remove. Tapos, clarify, hindi man na niya. What? Walang patutunguhan pa ganon. Walang unity sa inyong mga sinasabi. So, paano ninyo ngayon ituturo yung tama sa mga bata? Di ba? Kung mismo yung understanding ninyo ng mga bagay-bagay after the review, mali, conflicting yung statements ninyo mismo. Di ba? Sabi rito, Powa said, the language curriculum will underline the development of oral language skills for communication in the language that the learners will understand, which is essential in developing foundational skills. Malilito, hindi maintindihan kasi kayo nga hindi magkaintindihan.
Kung ano yung gagamitin, mother tongue ba o yung English language ba? So sabi rito, the integrated makabansa subject will be included in grades 1 to 3, while it will be de-integrated into araling panlipunan, yung social studies, technology and livelihood education, and music, arts and physical education subjects from grades 4 to 10. Yung dati na ito nakakalito pang mga binago ninyo. Noon, simple lang yung yung mga subjects sa elementary. Tinuturoan kami ng gardening, practical arts, tapos cooking. Iyon ang kailangan para sa food security, pagmamahal ng mga kabataan sa pagtatanim. Tapos may home economics building kung saan doon nagluluto kami. During our high school days, tinuturoan ng mga gawaing bahay para may pakinabang. Di ba? Practical arts nga po. Yung mga basic na dapat ginagawa sa bahay kasi ngayon po, kung titingnan ninyo, yung mga new generations natin, hindi marurunong sa gawaing bahay. Yung simpleng pagluluto, hindi po marurunong. Hindi naturuan ng maayos sa eskwelahan. Pero noon, talagang magagaling. Di ba po, mga kaedad ko? Madaling maintindihan. Practical arts nga Very practical and basic. Kaya paglaki nila, nagiging very productive members ng ating society. Tama? Tama niya, Mr. Maravillas. So, anyway, i-observe muna natin kung paano. Tingnan natin kung may improvement po sa quality ng ating education. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Salamat po. Bye-bye.